Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Last week, napaka-viral ng itong Tikram at si Dave, no? So, I'm sure na maraming nakapagsubaybay sa inyo. Ako rin, nasubaybayan ko rin yung si Dave nung makita siya ni Tikram sa Divisoria na kargador, nagka-kargador siya, binalikan siya, inampun siya, hanggang sa, yung binata na siya na mag-18 years old siya ngayon, June 12. So, hanggang ngayon pinag-usapan pa rin niya. So, hindi na siya kasing viral yung last week talaga. Meron pa rin pag-uusap kay Dave. So, dito maraming katanungan sa mga comment sections, dito sa loob ng Kalingap. Minsan, nako-content na baka daw makapariho ni Dave, ito si Jimel. No? Kayo, marami din nakasubaybay kay Jimel na yung nandun sa Bukid. Isa siya sa pinakamatagal na beneficiary ni Kalingap Rab 3 years ago na scout kasi yun nga yung bahay nila na sirang-sira. Kung naalala ninyo, yung bahay nila na halos ilipad ng hangin pag may bagyo sa Cam Norte. Tapos ano lang, maliit na walang, yung bang ano parang may duyan lang, walang bubong. At ito si Jimel ay maliit pa. Kung naalala niyo po na parang siyang ano dito, 5 or 6, 7 years old na grabe yung parang nangangamot siya sa ulo niya. Makating Makate. Nasabi ng mga sa comment section, ano yung dandapen or koto. Parang naging ano niya, malnirisim yung kakakamot sa ulo niya. At itong bata yun, parang kung naalala po ninyo, na binilihan siya ng bike. Yan nga, tuwing vlog, inahatdan nila ni Kalingap Rab ng groceries, kasama yung lola niya. Ito si Kalingap Rab ng mascot, si Jimel is binata pa. Ang kasama niya si Ido, kasama niya si Binti Boy, isa sa mga kasama ni Kalingap Rab. So, magpapakita lang tayo ng mga short video dito natin, no? I-credit natin kay Kalingap Ayan ang video na ito. Kasi ang layo na yung mga video sa nakaraan, years ago yun sa kay Jimel na vlog. So, dito tayo, no? Dito Kalingap Ayan, itong video na kukunin natin sa kanyang vlog. Kalingap, natatandaan niyo pa ba si Jimel? Siya po ang isa sa mga pinakaunang beneficiaries ni Kalingap Rab. Isang napakabait at mapagmahal na bata. Bakit ka naghuli ng ibon? Ulam mo? Ulam? Ha? Natagpuan nga sila nila Kalingap Rab na sira-sira ang bahay. Kaya naman po si Jimel din ay isa sa mga pinabahayan ng Team Kalingap. At ngayon nga po, si Jimel ay nasa poder na ni Kalingap Rab at tumatayo bilang kanyang magulang. With honors! Ano to? 90%. Sulit naman yung pagpapaaral natin kay Jimel, no? With honors! Ano to? Ano si Jimel? Patuloy mo yan. Ito, sulit ang pagpapaaral natin kay Jimel. Napakabait pa, maasahan dito sa bahay. Ngayon pa lang nagkakaganyan. Na? Medal? Suit ko daw? Nakikita ko lang daw sa pinsan ko eh. Pansin niyo, sabi niya ngayon lang ako nagkaganyan. Dati wala. Nakikita lang doon niya sa pinsan niya na makatanggap ng medalya. So ngayon may medalya na siya. So di ba nakakatuwa yun sa isang bata na dati nakikita lang niya sa mga pinsan, sa schoolmates. Ngayon, aakit yung magulang mo, yung nagpalaki sa'yo na magkaroon ka ng medalya. At dito, ina-interview ni Kalingap Ayan si Jimel, kasama si Dan, and si Jomar. Marami silang katanungan kay Jimel kasi yung invite nila parang mag-lunch din. At ito, may mga katanungan sila kay Jimel. Isa ito sa katanungan, ano mga libangan mo doon sa bahay nila Kalingap Rab? Sabi niya, magko-computer, magsi-cellphone, nandiyan na sa bahay. At minsan daw, nagluluto siya ng ulam. Lalo na minsan na palag walang kasama. No? Kasi minsan, umalis si Kalingap Rab, sila Jackie, si Nelia. No? Minsan siguro wala si John. So, yung isa bang katulong, nagluluto siya. So, marunong siya magluto ng chicken adobo. Sabi nga niya, ayan nga, pwede ba natin ipamigay sa feelings niya? Wag kasi medyo maasim. No? So at least sa edad niya na 14 years old, mag-14 siya ngayong buwan na 2025, marunong na siya magluto ng chicken adobo. So may iba dyan nga na matanda na, hindi marunong. Pero to si Jimel, nakakabilib dahil marunong siya. Si Jomar mapagbiro kasi kinumusta ni, sabi niya, ayan, kumusta na kayo doon sa bahay, sila Tinelia. Okay lang man po, masaya po, nagtutulungan. Ito talaga si Jomar, siningit niya ang question na, wala bang inggitan doon? Ang bilis magsumagot si Jimel, wala po, walang inggitan doon po. So, di ba, ang batang ito is, alam niya, yung sasagot niya, dahil yun naman ang totoo, di ba? Kasi minsan, yung taong gumagawa-gawa ng kwento, yan, parang yung sagot nila is mapapaisip, pero yung talagang honest yung sagot mo is, oryada, on that spot, sasagutin mo, kung ano yung nasa puso at isipan mo. Si Jimel hanggang ngayon, grateful siya kasi yun, no, naihahon siya sa hirap, napapag-aral siya. So, ito ring mama niya, di ba, natulungan, nagtitinda ata siya ng gulay hanggang ngayon. Dito si Jimel, ang napakaswerte niya, isa, napaaral siya. Diyan nakatira sa mansyon ni Kalingap Rab. Masasarap ang ulam.
mga appliances, aircon din ang bahay nila. Tapos itong bata ito na pag pumupunta sa Maynila, yung dito lang sa Pilipinas, sa Maynila, kung saan ba dyan, na isasama, nakakapasya lang batang ito. Naalala ko yung yung concert na pumunta sila sa family Matubang Land, kasama siya. Dahil si Jimil ay treated talaga na anak, no? Anak ni Kalinga Prab, panganay yung in-introduce na sa public na ito ang panganay ko na anak, si Jimel. So ito si Jimel, feel na feel niya yung welcome, pagmamahal ng mag-asawa ni Jackie at ni Kalinga Prab. Tanong ni ni Ayan, kung hindi mo ba namimiss yung buhay mo noon. Tayo, normal din tayo minsan na namimiss natin yung mga bagay na kasanayan natin, manghuli na isda, magpipitik ng ibon, magsasaka. So minsan namimiss natin yung bagay na minsan na ayoko na balikan ng gano'n. Minsan maisip natin na gusto ko siyang balikan na para bang gusto mo i-try ulit na mag-fishing, no? Pero ayaw mo balikan na yun na talaga ang buhay mo, no? So ito si Jimel is makikita natin sa pagpapalaki ni Kalinga Prab na mataas ang kanyang pangarap dahil nung bata pa siya na scout pa siya doon sa bukid. Hanggang ngayon ang maging piloto, hanggang ngayon yun pa rin ang ambisyon niya kasi nung sabi niya bata siya, takot daw siya baka bumagsak ang airplane. So yung takot niya wala na. Hanggang ngayon yung pangarap niya maging piloto, yun pa rin ang kanyang pinapangarap na maging piloto, di ba? Nakaka-proud yun. Mahal ang piloto, no? Mahal ang tuition fee ng piloto, magaling ka daw sa math. Pero ito si Jimel, kahit hindi daw siya magaling sa math, piloto pa rin ang kanyang pangarap hanggang ngayon. Tanong din, kumusta naman si Kalinga Prab bilang ama mo? So napakabait daw ni Kalinga Prab kasi si Rab busy siya sa pag-scout. Pero lagi nagtatanong, Jimel, anong kailangan mo? Anong bayaran mo? Anong mga project mo? Ganyan daw. Ito si Jackie, tinutulungan daw siya yung sa mga assignments, sa mga homework. Kung nalaman natin ito, pag na-check ni Jimel, pinakita niya yung grades niya, diploma niya kay Kalinga Prab na isa siyang academic award. So, di ba nakaka-proud na tayong nagpaaral sa isang bata na talagang anak na ang treat natin, nakita natin yung kasipagan niya sa pag-aaral, no? I'm sure na nakaka-relate din kayo kung sino man mga may nanay dyan, magulang dyan na mayroon yung pinapaaral. Other figure talagang niya kay Rab na tanongan ni Jomar nito na hindi ba napasok sa isip mo na tawagin siya daddy. So either din yung daddy kahit ng papa niya tawag doon is papa. So ito si Rab kahit hindi niya tinatawag na daddy talaga ang feelings niya kay Rab, no? Tapos ito si Jackie parang mama din ang yung treat niya, yung feelings pagmamahal niya kay Jackie. Normal din yun, no? Yung katulad tinanong siya ni Anne, hindi ka ba napapagalitan? So alam niya, no? Alam niya yung kamalian niya na minsan daw madaling araw, hindi siya nakakapagpaalam na sumasama sa mga kaibigan para mag-bike. Kung naalala po natin dati ng mga vlog ni Jisoo, no? Nakita niya si Jimmy na nagbabike. Kasi ito ata si Jimmy, parang napansin ko nagbabike siya papunta sa school, uuwi nakabike. No? So may isang bisis na parang sira yung bike niya. Hindi ko maalala, correct me if I'm wrong, parang may nag-sponsor ng bike ba yun? Or cellphone? Kasi parang nabilihan din natin ng cellphone kasi, di ba? Parang nakita siya ni Wintibo. Hindi ako sure ha, hindi ako sure. Please correct me if I'm wrong. Kasi sabi ko hindi ako sure. Parang napanood ko lang sa vlog na parang may nag-sponsor ng cellphone kasi siyempre dahil rin ni Kalinga Prab na yung bata is mababad sa cellphone. So parang para sa mga project niya. Tapos yung bike, hindi ako sure, 100% na sure. Parang napanood ko lang pero hindi ako sure ha. Huwag kayong magagalit dyan. Sabi ko lang hindi ako sure kung nabilihan ba ng bike o nabilihan ng cellphone. So hindi ko na rin napapanood na binablog siya ni Binti Boy. Parang wala na ata. Kasi hindi naman si Binti Boy naka-scout dyan. Ang naalala ko lang talaga ay magkakasama si Ido, si Binti Boy, si Rab, at saka may umalis. Wala niyo si parang umalis na sa iba na naging anti-kalingap na siya. Parang kasama siya sa pag-vlog ng time na yon. So, di ba po? Naitanong nila Ayan kasi di ba na-viral ito si Dave at si Tikram. Nasa isip mo ba na iwanan si Kalinga Prab? Ang bilis niya sumagot na wala po. Siguro alis na siguro siya yung makatapos ng pag-aral na maghanap ng trabaho at normal yun. Pero doon sabi niya, no, hindi daw niya iiwan ang Kalingap, hindi niya iwanan si Kalinga Prab kasi doon nakita yung kaligayahan, yung pag-alaga, pinaaral siya, no? Ganyan din siya nakatira sa magandang bahay, na-treat siya na tunay na anak. Naalala niyo ba noong hindi pa siya ato-ata, hindi ko ba kung nakarating na yun sa bahay, ang naalala ko last years na 2 years ago, na ito si Jimmy ay parang kinupkup na ni Rab o ikup-kup pa tapos iniwan sa isang beneficiary ba, no, lula o kamag-anak na kasama rin si Bal, may mga kasama rin. Tapos dito mo na babalikan, grabe ang iyak niya kasi ayaw niya magpaiwan kasi gusto niya talaga sumama kay Rab. Hindi ko maalala 100%. Ang naalala ko lang na parang nag-stay muna sila doon ng hours o isang araw, iyak na iyak dahil ayaw niya talaga, ayaw niya magpaiwan kay ayaw niya iwanan siya ni Rab, gusto niya sumama kasi na-feel niya yung pagmamahal ng isang tatay, maganda na ang buhay, masarap magmahal, ang Kalingap, mag-asawang Jackie. Ay, pala binata pa si yung time na yun parang binata pa si Jackie. Si Rab, parang hindi pa sila kasal yung time na yun. O bagong kasal, nakalimutan ko, bagong kasal o binata. So, yun nga, no, parang makita natin ng
ito si, grabe yung iyak niya. Ayaw niya magpaiwan kasi gusto na yung sumama. Kasi yun na talaga, masaya siya doon sa Kalingap. Yung sa mag-aampon sa kanya. Kahit mahal na mahal niya ang lula, parang ayaw niya dati iwan niya yung lula. Pero nung makamtam niya na magandang buhay, nakita niya dito ng future ko. Makamtam ko na yung pangarap ko, makatapos ako. Minahal niya yung bagong buhay, minahal niya yung family. So hindi daw niya gagayahin itong bata na ito na umalis sa umampon. Hindi niya gagayahin yung sa kabila na inampon, binigyan ng magandang buhay, pinaaral, mas yung talagang, yung feel na feel talaga, hindi daw niya gagayahin. So sa tingin ko, hindi rin gagayahin ni Jemel kasi makita natin yung sincerity niya. At isa pa, hindi niya magagaya kasi wala siyang direct contact sa mga sponsor. Kasi ang mahirap nito, itong sponsor, pag may direct contact ka sa isang beneficiary, katulad niyan, pag may direct contact ka, yung mga sponsor, may direct contact kay Jemel, talagang susulsulan yan. Ako magpapaaral sa'yo, ako ganyan. Pero yung tinanong din niya, ayan, paano kung may magsabi na bibigyan kita ng ganito, ganyan, ayaw daw niya, ayaw niya. Talagang ayaw niya iwan si Kalingap Prab. Ayaw niya iwan ang matubang mag-asawang Jackie at Kalingap. So, di ba nakaka-proud yun? Kabataan, na yung kung may nag-adapt kayo, may nag-adapt sa inyo, tularan niyo si Jemel, no? Tularan niyo si Jemel na huwag niyo ipagpalit yung buhay niyo dati na walang-wala sa buhay na kung meron kayo. Siguro kung sinasaktan kayo, kung ano nung ginagawa na karahasan, no? Na physical, na emotional, na o pwede na kayo umalis nag-apon sa inyo kung hindi maganda. Pero yung nakita mo na minahal ka, pinaaral ka, pinakain ka naman sa sarap na pagkain, treat ka na family, sinasama ka sa mga biyahe, wala kang reason na iwan yung family mo na bago, di ba? So ito si Jemel, nakita ko, hindi niya kayang gawin yung ginawa ng iba. Kasi kung titigan mo yung ngiti ni Jemel at saka yung bata, magkaiba. Nakakalungkot po kasi yung bata niya yung sa kabila. Gwapo-gwapo rin niya. Na pag gumiti, parang hindi mo makikita yung ngiti niya sa fans niya, sa public. Nag-pray-pray siya ng tatay niya. Tinuturuan siya mag-sermon, mag-pray. Ang ganda ng pananalita niya. Mas-surprise, nakakashock po ang ginawa niya. Iniwan ang kanyang tatay, tikram, iniwan niya. So, di ba po, masakit yun. So, ito si Jemel, sana hindi siya magaya doon. At sa tingin ko, hindi rin ata. At isa pa na reason na hindi rin siya maengganyo, mawakwa, kasi walang direct contact sa mga taong nagpapaaral. Sponsor. Kasi ito, ang nagpapaaral talaga ay si Kalingap Rab. Minsan may sponsor, nagbibigay ng regalo, nagbibigay ng cash, pero dinadaan kay Rab, hindi direct sa bata. So, wala silang contact sa itong mga sponsor. Wala siyang contact kay Jemel. So sana wag mangyari, no, na yung sasabihin ka ng mga matatamis, mga bulaklaking pananalita, kaya mga bata minsan inosente na minsan nakakalimot, kaya yun nadadala sila. So sana wag, no. So yun, dyan lang po nagtatapos ang ating dyan po nagtatapos ang reactions for today na si Jemel ba at Dave ay magkapareho? Hindi po. Hindi po magkapareho si Jemel at si Dave dahil magkaiba. Magkaiba ka ng muka, magkaiba na ugali. So magkaiba ang pagpapalaki, no? Kung makita natin sa maliit sila, sa bata pa sila, parang pareho din na naghahanap buhay. Yung si Dave, ito si Jemel, mahirap na pareho na naghahanap buhay, no? Na parang makita yung pagka-inonsente nila, pero sa pagpapalaki nila magkaiba, lumaki sila magkaiba na isipan. So sana, no, huwag matulad si Jemel sa ginawa nito ni Dave na nagpadala siya sa mga taong hindi maganda ang mga sa yung isa na yun, sa tingin ko papunta sa hindi maganda na buhay dahil sa ginawa niya. Mapapalitan yan, magbabago din dahil walang forever na sponsor. So sana bumalik na lang siya, iwan kung tanggapin siya, o sana decision niya na umalis, panindigan niya na sana tuloy na yung buhay niya, kung paano siya pinalaki, kung nakamtam niya na karangyaan, tuloy-tuloy pa rin, hindi siya bumagsak. So, thank you po sa lahat na manonood. Paki-subscribe po ang ating video. Kuya Val Santos Matubang, siyempre subscribe niyo siya po, kasama si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rab. Pakipanood ang kanilang mga video. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton sa mga vlog ni Kalingap Rab, vlog ni Jomar, at siyempre si Carla Topular. Thank you so much. Shout out sa Kalingap partner, charity vloggers, mga reactors ng Kalingap, Karaba, Karipa, shout out. Jomcar community, sa lahat na love team ng Team Kalingap, shout out sa inyo na lahat. See you in my next reaction video. Bye for now. God bless and keep smiling. Thanks for watching.